Ano-ano nga ba ang hakbang para maipakita natin sa Diyos na tayo ay talagang totoong nagsisisi? May 3 point lang tayong pag-uusapan. Ito ay ACT o ACT. Ang A, acknowledge godly sorrow. C, correct your actions. At T, turn back towards Christ. Bakit ACT? Kasi kailangan kumilos tayo agad. Pag nakita nating may kasalanan tayo, gawin natin agad itong tatlo na ito. Okay, so number 1. Kung gusto mo ipakita na totoo ang iyong pagsisisi, acknowledge godly sorrow. Kilalanin mo ang maka-Diyos na kalungkutan. Ano ibig sabihin nun? Basahin natin yung 2 Corinthians 7:9-10. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi na kayo napinsala dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Ang context ng talatang ito ay nagpadala ng sulat si Pablo sa mga Kristiyano o alagad ng Panginoong Yesus sa mga taga-Korinto. Ang sulat na ito ay may pagsasaway sa mga kasalanan nilang ginawa at alam ni Pablo na masasaktan sila sa kanyang sulat dahil sinabi ni Pablo sa kanila ang katotohanan ng kanilang mga kasalanan. Ayon sa talata ay nalungkot din si Pablo dahil alam niya na ang kanyang sulat ay magiging sanhi ng kalungkutan sa kanila. Pero kailangan niya itong gawin upang magbunga ng kanilang tunay na pagsisisi. Na-realize ko na ang totoong pagmamahal ay nagsasabi ng totoo para sa taong minamahal mo. Sasabihin mo sa kanya ang mali niyang ginagawa, hindi para saktan siya at ipamukha sa kanya na wala siyang kwenta o daig mo siya kung hindi nagmamalasakit ka na magkaroon ng chance na malaman niya ang kanyang kamalian upang siya naman ay magbago at mapabuti. Kaya lang, syempre, hindi alam ni Pablo kung anong klaseng kalungkutan ba ang magiging response ng mga kapatiran sa Korinto. Magre-respond ba sila ng maka-Diyos na kalungkutan o godly sorrow na magdudulot ng pagbabago o magre-respond sila ng worldly sorrow o makamundong kalungkutan na nagre-resulta sa kanilang kapahamakan at kamatayan. Now, praise God dahil ibinalita ni Titus sa kanya na nag-respond ang mga taga-Korinto ng maka-Diyos na kalungkutan na nagdulot ng kanilang pagbabago at kaligtasan. Wow, tuwang-tuwa si Pablo dahil yung purpose ng kanyang pagsasaway ay natupad. Kaibigan, alalahanin mo na ang purpose ng Diyos kung bakit siya nagpapaalala mula sa kanyang salita, nagko-convict sa pamamagitan ng banal na spirito, gumagamit ng taong nagtutuwid, ay hindi para saktan ka, kundi para magkaroon ng maka-Diyos na kalungkutan na magdudulot sa iyo ng pagbabago na magre-resulta naman ng iyong kaligtasan. Now, tingnan natin ang dalawang paraan kung paano tayo nagre-respond kapag nahuli o lumabas ang katotohanan o merong taong nagmamalasakit na sabihin sa atin ang ating kasalanan, gaya ng ginawa ni Pablo sa mga kapatiran noon. Una, malulungkot ka dahil nahuli ka o nabunyag ang pinakatatago mong sikreto na kasalanan. Napahiya ka at natatakot sa consequence o parusa. Ang tawag dito ay worldly sorrow o kalungkutang galing sa mundo. At ang pangalawa ay nalulungkot ka dahil nagkasala ka sa Diyos. Ang tawag dito ay godly sorrow, kalungkutang galing sa Diyos. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Kung nahayag ang tinatago mong kasalanan o nasukol ka na at lumabas yung katotohanan o kinausap ka ng Diyos sa kanyang salita o sa pamamagitan ng isang mensahe, ay paano ka nagre-respond? Nalulungkot ka ba dahil nahuli ka? Or nalulungkot ka dahil nagkasala ka sa Diyos? Nalulungkot ka ba dahil may consequence ang kasalanan mo? O nalulungkot ka dahil nagdadalamhati ang Diyos dahil sa ginawa mo? Nalulungkot ka ba dahil napahiya ka at bababa ang tingin ng mga tao sa iyo? O nalulungkot ka dahil sa laki ng grace ng Diyos sa iyo ay sinuklian mo pa rin ito ng rebellion. Na-realize ko na ang purpose ng kalungkutang maka-Diyos ay para bigyan daan ang tunay na pagsisisi o repentant. Ano ba ibig sabihin ng repent? Ang ibig sabihin ng repent ay to change one's mind o babaguhin mo ang pag-iisip mo
na magreresulta ng pagbabago ng iyong aksyon. Pag nabago ang isip, magbabago ang aksyon. Sabi sa Lucas 3:8, ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. Sabi dito, ay ang patunay na talagang nagkaroon ng pagbabago ang iyong isip, ay mag-iiba ang iyong mga ginagawa. So, ang ibig sabihin pala ng repentance ay pagbabago ng isip na nagbubunga ng pagbabago ng gawi. Kaya nga, tandaan natin kaibigan, ang pagsisisi ay very specific. Ano ibig ko sabihin? Ang ibig sabihin ay babaguhin mo ang iyong isip sa isang particular na kasalanan. Aaminin mo na ito ay hindi nakakalugod sa Diyos at tatalikuran mo ito. Now, ito yung problema. Kung habitually ay ginagawa mo ang kasalanan at hindi mo nararanasan ang godly sorrow o maka-Diyos na kalungkutan, parang baliwala lang sa'yo ang kasalanan. Then sinasabi mo pa, nag-church naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible. Kaya lang kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kung paulit-ulit ka sa kasalanan at hindi ka nagkakaroon ng godly sorrow, hindi ka umiiyak sa kasalanan mo sa harap ng Diyos, na halos hindi ka makatingin sa langit, ay suriin mo ang sarili mo dahil baka hindi ka pa pinapanganak na muli. Maring ang banal na spirito na nagbibigay ng conviction at empowerment sa iyo na lumayo sa kasalanan ay hindi pa nananahan sa iyo. Maring nalulungkot ka, pero baka kaya nalulungkot sa kasalanan ay dahil napahiya ka o mapaparusahan ka. Ang tawag dito, again, ay makamundong kalungkutan. At alalahanin mo ito, kaibigan, na ang worldly sorrow ay magdudulot sa iyo ng superficial na kalungkutan. Panlabas lang, pakitang tao lang, at ang epekto lang nito ay panandali ang pagbabago. Mangangako ka sa mga tao at sasabihin mo, hindi ko na ito gagawin. Iyak ka ng iyak at kala mo ito ay totoong pagsisisi. Pero pagtapos ng ilang buwan, ay balik ka na naman sa dati. Tandaan mo ito, kaibigan, ang makamundong kalungkutan sa kasalanang nagawa ay hindi makakapagpabago ng character. Kaya ano mangyayari? Babalik at babalik ka sa dati. Pag nawala na yung feeling na napahiya ka sa kasalanan mo, pag nawala na yung feeling ng kalungkutan dahil nahuli ka o mapaparusahan ka. Now, pag nawala na yon, feeling mo okay na ang lahat. Kaya ano mangyayari? Pwede ka na naman magkasala. Sa halip na magbago, ay pinapangatwiranan mo pa ngayon ang kasalanan. Halimbawa, pag nagkasala ka, ay sa halip na akuin ang responsibilidad nito, sasabihin mo, kasi si ganyan ang may kasalanan. Kaya ako nagkaganito. Kasi itong church na ito ganito. Kaya dapat balik na lang ako sa dati. Lahat na lang ng sisisihin ay sisisihin mo, pati na ang Diyos maliban sa sarili mo. O kaya dahil hindi ka nakakaranas ng maka-Diyos na kalungkutan, ay papalitan mo ang salitang kasalanan ng pagkakamali. Huwag mo kong pagsabihan na nagkakasala ako. Sino ka ba para sabihin sa akin yan? Nagkamali lang ako, tao lang. O kaya sasabihin mo, hindi naman ako nagsinungaling. White lie lang ito. Normal lang ito. O kaya sinasabi ng Diyos sa iyo na huwag ka makipag-sex sa hindi mo asawa. Kaya lang sinasabi mo, napaka-old fashion mo naman kapatid, 2024 na ngayon. May mga pangangailangan lang ako na tinutugunan. Wala namang masama doon. O kaya sinasabi mo, nagtitipid kami, wala kaming pangkasal. Kaya magkasama lang muna kami sa isang bahay. Saka trial and error muna. Kasi baka hindi kami compatible. Parang kotse lang yan, kailangan mo i-test drive. Mali kaibigan, hindi ka nagkakaroon ng maka-Diyos na kalungkutan sa iyong kasalanan na magbubunga ng pagbabago ng iyong aksyon. By the way, kung problema mo ang budget ay pwede namin kayong ikasal ng walang bayad. Okay ba? Type nyo lang sa comment section ng salitang wedding at may magre-reply sa inyo. Now, ito yung mahirap. Ang kalungkutang galing sa mundo ay hindi nakakapaglapit sa atin sa Diyos. Sa kabaliktaran, lalayo ka sa Diyos. Hindi mo ibibigay ang iyong kasalanan sa Kanya. Kaya habang tumatagal, tumitigas na ang iyong puso. At kung dati malapit ka sa Diyos, ngayon malayong-malayo ka na. Kung dati ay sensitive ka sa mga sinasabi niya sa iyo, naiintindihan mo ang mga direksyon niya sa iyo, pero ngayon hindi mo na siya naririnig at kahit sa iyong worship service, paglinggo, ay hindi mo alam kung ano ang application mo sa sarili. Ang layo ng isip mo.
ano ang nangyayari sa'yo? Nagiging kalyo na ang iyong puso. Bigan, tandaan mo ito. Ang kasalanan natin ang naghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Sabi sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Now, sa kabaliktaran naman, ang godly sorrow ay malalim na kalungkutan dahil ito ay nag-uugat sa pagmamahal mo sa Diyos. Nagdadalamhati ka dahil alam mo nagdadalamhati din ang Diyos sa iyong kasalanan. Ang godly sorrow ay nagpapakita na ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos. Kinamumuhian mo ang kasalanan na nagdudulot ng pagdadalamhati ng Diyos. Kaya kaibigan, last week ay pinag-usapan natin yung kahalagahan ng solitude. Yung time yung dalawa ng Diyos araw-araw. Now, hindi ka mag-google ng time sa Diyos para lang masabing nag-quiet time ka. Kung hindi ang attitude mo ay gustong-gusto mong marinig ang Diyos. Gustong-gusto mong manatili sa presensya niya. Gusto mong masunod ang lahat ng instruction niya sa'yo. Ayaw na ayaw mo na may namimiss ka sa pinapagawa niya sa'yo. Now, bakit ito importante? Kasi dito ka magmamature. Itong ibig sabihin ng walking by the Spirit. Lumalakad ka araw-araw kasama ang Diyos. Hinahayaan mo na ang banal na Spirito ang masunod sa buhay mo. Hinahayaan mo na ang kalooban ng Diyos ang masunod at hindi ang kalooban mo. At kapag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng agarang pagkatuklas sa kasalanan mo. Meron kang awareness ng kasalanan kung araw-araw ay hinahanap mo ang Diyos at pinapalago mo ang relasyon mo sa Kanya. Kung ikaw ay araw-araw merong solitude. Sa kabaligtaran naman, kung ini-ignore mo ang Diyos o ginagawa mo lang ang quiet time na parang task o obligasyon at wala ang passion na sumunod sa Kanya, ay hindi ka magiging sensitive sa kasalanan. Mabilis lang para sa iyo ang gumawa ng kasalanan at i-justify mo pa ito o tatanggapin na normal lang itong kasalanan na to. Sa kabaligtaran naman, kung ang salita ng Diyos ay nasa puso mo, the moment na lumihis ka ng landas, ay agad kang iko-convict ng banal na spirito at ipapaalam niya sa iyo ang katotohanan. At ikaw naman ay sasabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Sa isip ko ay hinusgahan ko na agad ng taong ito. Lord, patawarin mo ako. Eto na naman po ako. Nagagawa ko na naman po itong kasalanan na ito. Lord, patawarin mo ako. Tama ka. Bakit po ako bumabalik na naman dito? Then, hindi mo sasabihin, sorry po, Lord. Pero sa isip mo, gagawin mo ito ulit. At ang nakakalungkot ay hindi mo isasara ang lahat ng pinto na pwedeng pagdaanan ng kasalanan na yan. Na-realize ko kaya bumabalik tayo sa dati ay bukod sa hindi tayo nalulungkot ng kalungkutang galing sa Diyos, ay nagiiwan tayo ng bukas na pinto para sa kasalanan. Meron ako nung sinabi sa aking asawa na kailangang isara ang pinto kasi dito nagmumula ang temptation. Pero hindi siya sumunod at naulit na naman ang parehas na problema. Bakit? Kasi may naiwang bukas na pinto. Ano ibig ko sabihin? Pwedeng ang bukas na pinto ay cellphone number ng tao. Application sa iyong cellphone na ayaw mong i-delete at ayaw mo i-lock ang iyong cellphone. Unforgiveness. Credit card na hindi mo pinuputol. Mga kaibigan na dapat matagal mo nang iniwasan. Kaya lang sumasama ka pa din sa kanila. Subscription sa mga entertainment at gambling app at marami pang iba na klase ng pinto na iniiwan mong bukas. Kaibigan, kilalanin mo ang kalungkutan na galing sa Diyos. Magsisi ka ng buong puso, Lord, patawarin mo po ako. Hindi po ito nakakalugod sa inyo. Patawarin mo po ako dahil alam ko nagdadalamhati ka dahil sa ginawa kong kasalanan. Lord, ayoko na pong bumalik dito. Isusuko ko na ang mga trigger o open doors para magkasala ako. Tatanggalin ko sila sa buhay ko. Kaibigan, confess quickly and repent wholehearted. Ito ang godly sorrow. May kinuwento si Craig Rochelle tungkol sa isang lalaki. Tinanong niya ito, sabi niya, kumusta ang repentance mo? Pastor, sinasabi ko sa Diyos ang aking kasalanan, tapos nagkakasala na naman ako. Then, babalik ako sa Diyos, sasabihin ko, sorry po. Tapos, babalik na naman ako sa kasalanan. Then, pagkatapos ko sa kasalanan, hihingi na naman ako ng kapatawaran sa Diyos. Tapos, gagawin ko na naman ulit. Sabi ni Craig, hindi yan ang gusto kong malaman. Ang ginagawa mo ay confession. Pero hindi yan repentance. Magkaiba ito.
paano mo tinatalikuran ang kasalanan? Then sabi ng lalaki, alam mo pastor, kasi sa tuwing ginagamit ko yung aking cellphone, natetempt ako tumingin sa porn. Okay, kung yan ang nangyayari sa'yo, paano mo sinasara ang pinto? Hindi sumagot ang lalaki. Alam mo, matapos ang ilang buwan, ay nagkita ulit sila ni Craig. This time, ay masayang-masaya ang lalaki. Sabi niya, I repented, nagsisi na ako. Ha? Bakit ano nangyari? Then, pinakita nung lalaki kay Craig yung kanyang bagong phone. Hindi na ito smartphone, dumb phone na. Call and text na lang, wala nang access sa internet. Sabi ni Craig, saan na yung smartphone mo? Wala na, tinapon ko na. I repented, nagsisi na ako. Kasi kung hindi, masisira ang relationship ko sa Diyos, masisira ang marriage naming mag-asawa. Mabuti pang magkaroon ng dumb phone pero may matibay na relasyon sa Diyos at sa aking asawa kaysa magkaroon ng smartphone pero sira naman ang relasyon ko sa Diyos at sa aking asawa. Sabi ng lalaki, 4 na buwan na, pastor, hindi na ako nanonood ng porn kasi simula nung 13 years old ako hanggang taon na ito ay nanonood ako nito. Wow, kaibigan, ito ang repentance na bunga ng godly sorrow. Kaya nga, sabi sa Bible ay blessed ang mga nalulungkot sa kanilang kasalanan. Sabi sa Matthew 5:4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yes, aaliwin tayo ng Diyos sa ating kalungkutan sa mga problema o mahihirap na sitwasyon. Pero ang pinapatungkulan dito ng pagdadalamhati ay yung naghihinagpis ka dahil sa iyong kasalanan. Malungkot na malungkot ka, hindi dahil sa nahuli ka o napahiya ka, kundi nalulungkot ka dahil may kasalanan ka sa Diyos na nagmamahal sa iyo. At kapag ganun ang kondisyon ng puso mo, ay aaliwin ka ng Diyos. Ikaw ay blessed. Kaibigan, acknowledge godly sorrow. Suriin mo ito lagi sa puso mo dahil hindi ito one time lang na bukas wala ka nang dapat pagsisihan. Mali. Ang repentance ay araw-araw, tuloy-tuloy. Hindi mangyayari ang tunay na repentance kung wala kang godly sorrow ng tuloy-tuloy.